Teka lang, parang familiar na to mga ka-reloan. Hindi ito ang unang beses na nakita ko yung ganitong klaseng loan application. Iba lang yung pangalan. Pero pagpasok ko, parang deja vu na naman. Parehong-pareho ng itsura, magkaiba lang ulit ng kulay. Halos pati yung offer nila, parehas na parehas. Yung terms nila, parehas din. Parang kopyang-kopya talaga. Ang galing. Kaya ngayon mga ka-reloan, alamin natin kung ito ba ay rebrand lang ng dati kong nakita o may bago talaga silang may alok. So tara, silipin natin yan. Mga ka-reloan, kung nagdadalawang isip ka nga sa mga loan application at ayaw mo ng nawawaw mali ka sa dulo, nasasayang yung oras mo, panoorin mo muna ako hanggang dulo dahil para sa'yo to. And make sure din na nakasubscribe ka na dito sa ating YouTube channel para lagi kang updated tuwing mag-upload tayo. Mga ka-reloan, etong araw loan application na to ay SEC registered at ito yung kanilang check with SEC. So, na-search ko naman sila pero wala akong makita kung sila ba ay CIC compliant. Disclaimer lang mga ka-reloan, hindi ko pinopromote itong loan application na to. Hindi rin po tayo agent, hindi rin po tayo naninira. Ayan, pawang educational purposes lamang po ang intensyon natin sa video na to. At syempre, pag-share ng aking personal experience habang ako ay nag-a-apply dito. At syempre, sasabihin ko rin ba kung ito ay recommended para sa akin o hindi. Pero nasa sa inyo pa rin naman yung 100% na pagpapasya kung gusto nyo bang i-download ito o hindi. Ito ang loan application na to mga ka-reloan ay na-offeran na naman ako ng 4,000 pesos at eto yan. Pamilyar na pamilyar talaga kasi ilang beses na ako nakasubok ng ganyan. Siguro mga 3 loan application na yon. Si Peso X, Panay Peso yung una ng pangalan nila. Panay ganyan yung kanilang terms at iba-iba lang talaga sila ng kulay. Ayan, kung makikita nyo nga dyan, na-offeran niya tayo ng 4,000 pesos at 1,000 yung pinaka maliit na pwede nating hiramin. At meron daw siyang loan terms na times 2 and times 3. So, etong 4,000 na to, kapag ka naka times 2, ang unang pagbabayad natin ay sa July 31, July 25 ngayon. So, 7 days lang po ito. At 2,399 yung babayaran natin. And ganun din sa second period ng pagbabayad, August 7, another 7 days lang ulit yon. At yung pangatlong pagbabayad pa nga ay November 24 pa. So, sobrang tagal pa nung pangatlo. Para lang makumpleto yung sinasabi nilang, alam nyo na, yung 180 days ganyan. So, kung kukompute nyo yan, 2,4 plus 2,4 equals 4,800. So, kung isipin natin, 4,800 lang yung magiging repayment natin sa loob ng 2 linggo. Pero kasi mga ka-reloan, hindi dito nakadeclared kung buo ba natin itong matatanggap or kung magkano ba yung kanyang service fee. Pero kasi mga ka-reloan, dahil nga ilang beses na tayong nakasubok ng mga ganitong loan application, kapag ka binuksan mo yung details niyan, ang nakalagay nga sa principal amount ay 1,500 pati dun sa pangalawang term. So, posible na ang matatanggap lang natin dito sa 4,000 na to ay 3,000 pesos at ang magiging repayment nun in 2 weeks ay 4,800. So, hindi ko muna ito pinush, mga ka-reloan. Hindi ko ito ginet cash. Kasi alam nyo na, kahapon lang na auto-disburse tayo. And ito, sure na sure ako dito na kapag ka nag-get cash ako dito at na-approve ako, sigurado ko na 3,000 lang ang matatanggap ko dito. At ayun nga mga ka-reloan, kahit binusisi ko ng mabuti yung kanyang loan agreement, talagang wala akong nakita doon kung magkano ba yung matatanggap natin dito sa 4,000 pesos na to. Imagine na lang natin, ha? Halimbawa nga ay 3,000 lang yung matatanggap natin dito. Kasi pagka mga ganitong senaryo, isipin mo na yung pinaka-worst. Para kapag ka na-receive mo na, hindi ka na masyado masasaktan kasi yun talaga in-expect mo, di ba? At kapag kinumpute mo nga yan mga ka-reloan ng 3,000 pesos lang yung matatanggap mo, tas 4,800 yung babayaran mo, ang magiging interest niya sa atin sa loob ng 14 days ay 60%. Wow na naman ito sa laki mga ka-reloan. At yung average na tubo nito kada araw ay 128.57 and yung interest rate niya kada araw ay 4.29%. So, bakit ko to itutuloy? Kung kayo mga ka-reloan nakikita nyo to sa ads, itutuloy nyo ba tong si Peso App? Anyway, ayan.
Yan po yung kanyang details. Dahil sure na sure ako yan yun mga ka-loan. Hindi mo yan buong matatanggap dahil ilang beses na akong nakasubok dyan. Pero nasa sayo pa rin naman kung gusto mong patunayan kung buo mo siyang matatanggap o hindi. Kasi minsan baka iba-iba naman tayo ng experience, di ba? Ito ang loan application na to mga ka-loan. Syempre nakita ko lang ulit habang nag-i-scroll ako. Ayan yung sabi niya sa kanyang ads. Kaya sinubukan ko na din. And nung pagkabuklat ko nga dito sa Google Play Store kasi natin ito madadownload, Peso App Safe Online Cash Loan. At naka-under nga siya kay 5-Star Express Lending Corporation at meron na siyang 4.8 na stars. At sa downloads nga ay wala, 0. So mauna pa lang tayo dito. Pero meron na siyang reviews na nakalagay dyan na 423 reviews. Pero hindi ko yung nakita lahat, konti lang. Pagka-download nga natin mga ka-reloan, syempre, permission and data access, ayan. Agree lang, accept lang natin yan. At ito na yung kanilang pinaka-homepage. Nagpapautang nga daw ito ng 3,000 hanggang 100,000 pesos. At yung repayment date niya ay 90 hanggang 365 days. At may maximum APR na 18%. So, apply now na natin yan. Hihingan tayo ng contact number, syempre para masenda na tayo ng verification code. At ito yung ako nilang SMS and image information access. Accept lang natin yan. And ito na yung una nating sasagutan, yung basic. So mga ka-loan, ito nung nakita ko, meron na naman nga dito interview or may tanong na naman na same din dun sa mga napag-applyan na natin. Ilang loans daw ang meron tayo ngayon, ilang beses na raw tayo nakapanghiram, gaano daw katagal yung pinakamatagal nating overdue, ayan, education level, marital status, monthly expenses, and yung ating contact information na email. And yung ating work information, so naglagay ako dito ng others, unemployed. Yung payroll period natin, monthly income, next pay date. So kung gusto mo lang naman subukan, ayan yung mga sasagutan. So then sa pangalawa nga, na tatlong step na to ay yung ating contact reference at tatlo yung hihingi niya dito na contact reference na nagdadirect din sa ating contacts. And after nun ay eto na ang ating ID. So yung mga ID na tinatanggap niya ay national ID, driver's license, UMID ID, passport, PhilHealth, TIN, SSS, postal, and yung ating voter's ID. Kung alin man dyan ang meron sa inyo ay sige, go na yan. Pagkatapos ay picturean lang yung harap lang ng ID ha. Yun lang ang pinapicturean niya. Then next na natin yan. Siyempre sa baba nun ay yung identification natin. Ma-auto-fill up naman to kapag maayos yung pagkaka-fill up natin sa ID natin. And last nga na sasagutan natin ay itong withdrawal account at meron siyang e-wallet na GCash, PayMaya, tsaka GrabPay. So GCash lang naman tayo. And i-confirm na natin yan. At ito rin kamukhang-kamukha loan application. Ito yung 5 seconds na umiikot na yun. Kamukhang-kamukha rin niya yun. Kaya alam ko na. Tapos ayan na nga, yung in-offer niya sa atin na 4,000 pesos. Kaya pala 7 times 2 terms. Ibig sabihin niya 7 days lang yun. So dalawang 7 days. Isa naman 7 times 3. Ibig sabihin tatlong 7 days yung pagbabayad. O kapag ka naman etong 4,000 ay gusto nyo sa 3 terms siya. Yung kaninang pinakita ko sa inyong computation kasi ay for 2 terms yon ng 7 days. Ito naman, ang magiging every 7 days, payment nyo dito ay 1,732. Pero kahit na mas bumaba yan, kahit na naging 21 days, so hindi ko pa rin to igagrab. So para sa akin mga car loan ay hindi ko to recommended kasi medyo red flag yung hindi malinaw yung kanyang loan details. Ito kasi karaniwan mga car loan, lalabas yung loan details. Kapag ka nag-click to get cash ka na, kapag ka kinlik mo yun, wala ka nang magagawa. Antayin mo na lang to kung ma-approve ka or ma-reject ka dito. Mainam sana kung lagi ka lang reject. Pero dahil kakadali nga lang sa atin ng auto-disburse kahapon ay wala. Hindi ko to susubukan talaga. Dahil alam ko na to. Makinig kayo. Char. So, etong 7 times 3 niya, ang principal niya ay 1,000, 1,000, 3,000 din. Ganun pa rin naman. So, ganun lang din ang computation nito. Yung 4,000 na to, pwede mo siyang utangin lang ng 1,000 pesos. So, yun lang mga ka-reloan ang tungkol dito kay Peso App. Sana ay nakatulong sa inyo itong video natin na makapag-decide kayo ng maayos kung gusto nyo ba itong i-download o hindi. So, that's it for today's video. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo yung video natin, ay hit nyo naman yung like button and i-share nyo na din. At mag-comment kayo ng experience nyo kung nakita nyo na ba itong si Peso App, ano yung experience nyo sa kanya, and after nyo mapanood yung video natin, ay igagrab nyo ba siya o hindi. So, kung hindi pa kayo nakasubscribe at gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng loan application review, honest, warnings, and real talks, mag-subscribe ka na and hit the notification bell
para lagi kang updated sa mga uploads natin. Yun lang mga ka-reload, maging matalino tayo palagi sa pangungutang. Sana ay makaahon na tayong lahat sa pagkakautang and iwasan natin yung tapal system para wala tayong pagsisiyan sa uli. Sobrang hirap gumising sa umaga kapag tapal na yung utang natin. So, yun lang. God bless you all and see you on my next video. Bye! Ito yung ating Boya na microphone na super cutie. Sobrang linaw ng boses. Yan. I-check out nyo na yan. Nandyan yan palagi sa ating description box. Bye-bye!